boss na to. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ang dilim-dilim. Grabe yung labas pa namin mula dun sa bahay. Sobrang dilim. Medyo lumiwanag na ng konti dito. Ba't ito maliwanag daw? Oo. 6:30. Nung summer, 6:30 ang taas ng sikat ng araw pag naglalakad ako. Di ba guys? Pag nag-vlog ako dito, ang daan ko. Nasisilo pa ako. Sakit ng sikat ng araw sa mata eh. Tapos lagi ako may kasalubong dito, dalawang babae. Nag-ano sila, parang jogging. Huh? Oo. Lamig na kasi ngayon. Ay, hindi ko na sila nakikita. Lamig na. Maliwanag pa kasi nun eh. Baka ayaw na nila lumabas, madilim. Ay, nandito na kami sa STC. Lamig na guys. Ayun na yung bus ng sasakyan ko. Malapit na kami guys sa Warte. Masakay na ako ng subway guys. Oh, wala na. Wala masyadong tao guys. Nandito ako sa may Yang na eh. Baba na rin ako. Galo ng buhok natin guys. Antok pa ako. Parang first time ko ata ngayon na sumakay sa subway guys na sobrang unti talaga. Kasi dati ang daming tao na kahit Sabado. Ngayon kakaunti. Hindi ko na alam gagawin sa buko. May time naman na maayos yung buko. May time na hindi. Nag-message nga sa akin si Marvin kasi akala niya ang agap niya papasok. Kasi ang agap namin umalis. Tapos ang nangyari guys, sobrang traffic daw sa 401. Kaya malilate ata siya. Pero ewan ko lang, baka naman mabubilis na ngayon kasi kanina yung pagdating na nila sa 401, sobrang traffic daw. Kaya okay be. Sana hindi ka malate. Lagi na lang siyang alanganin pagpapasok. Kahit maagap siya, masasaktuhan pa rin. Guys, dito nangyari yung kwento ko sa inyo kahapon na yung homeless bigla na lang niya pinalo sa mukha yung babae. Buti nga hindi nagsugat yung lakas talaga. Diyan lang oh. Lapit-lapit lang sa akin. Diba sabi ko hindi masyadong malayo yung pagitan. Tapos dire-diretso na ako dito. Tapos ito, meron pa rin nangyari doon. Parang 1 month ago, meron akong na-experience naman dito habang naglalakad ako dito. Kasi may grocery dito sa tabi. Alam nyo, may isang lalaki. Okay siya. Matino siya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkalampas ko dito sa area na to, bigla na lang siyang nagwawala siya. Makita ko sa inyo kung saan park guys. Ayan, nung nandyan na ako, nakita ko siya. Itong mga halaman na yan, yung mga laman niya ng mga buhangin, mga ano bang tawag dyan, tinapon niya dyan sa loob niyan, nagwala siya, ito rin. Tapos tatlo ata itong tatlong halaman na yan, pinagsasandok niya yung laman niyan, pinagtatapon niya, nagwawala siya. Alam mo yung mga taong nandyan nasa construction, nakatingin lang sila guys. Tapos yung isang lalaki, binibidyohan lang niya. Sabi ko, baka madamay na naman ako. Baka madamay ako, kaya ako dire-diretso talaga. Pag ganyan talaga na ako, natatakot na talaga ako. Kasi syempre hindi naman alaman tayo sa Pilipinas, tayo dayuhan lang dito sa Canada. Mamaya mapagdiskitahan pa tayo. Syempre hindi tayo puti. Kasi may mga akong nakikita guys. Mga sa balita din. Yung mga ibang dito na syempre mga inaaway nila yung mga Asian, ganyan. Na bumalik na daw sila sa pinanggalingan nila. Bakit nandito pa sila sa ganyan. Sabi ko siya, sana naman hindi ako makaranas ng ganito pag sa subway. Kaya minsan pagpupunta ng malalayo, ay ako talaga mag-isa. Gusto ko kasama ko si Marvin.
Para kahit pa paano. Kasi minsan, syempre, pag nakakatulog ako, mahimbing ako. Mamaya magulat ako, may kalapit na ako na, wala sa katinuan. Kaya parang pag natutulog ako, parang nagigising-gising ako, naalimpungatan ako. Pagkasama ko si Marvin, ang himbing ng tulog ko. Oh, lamig! Oh my God, lamig na. Hindi ko alam kung suotin ko na yung winter jacket ko or hindi. Kasi wala pa naman nag-winter jacket. Pero hindi kasi makakapal yung jacket ko tulad ng mga jacket ko. Mga matatagal na dito. Sige guys, mamala lang tayo makapag-chikahan. Tapos na tayong magtrabaho guys. Ito yung pinagkainan ko. Dito ko na siya hinuhugasan. Tapos yung dinala kong ulam kanina ay adobo. Nabago yung schedule ni Marvin kanina guys. Bale, kagabi pala, dapat siya, 6 to 2. Nag-message daw si ma'am na siya ay 5 na mag-start ng work. Ay, 5. Na siya, 8 to 5. Kaya, hindi ko siya maihintay. May work pa kasi ako mamaya. Kasi hanggang, hanggang 11 ako mamaya. Susunduin ako ni Marvin kasi masyado nang late yun. Late na naman tayo umuwi. Kasi wala naman siyang pasok bukas. Kaya susunduin daw niya ako. Day off siya bukas. Ako may trabaho pa rin ako bukas. Sige guys. Magbibihis lang ako. Tapos alis na rin tayo. Nakalabas na pala ako guys sa work ko. Tapos pupunta naman tayo sa kasunod na trabaho natin. Yan. Wala nang init. Ang init kasi sakit sa balat. Pero malamig. Mataas ang sikat ng araw pero yung sa akin malamig. Sabado ngayon pero ang daming tao sa labas. Kasi noon pag Sabado, konti lang ang mga tao. Uwian na guys. Kasama ko si Marvin. Kita ba? Ayan o. Ayan si Marvin. Gabing-gabi na. Sinundo ako ni Marvin guys. Time check guys. 1:00 na ng madaling araw. Pauwi pa lang kami ni Marvin. Si Marvin. Kung hindi ako sinundo ni Marvin, kawawa tayo. Mag-isa lang ako ngayon. Buti na lang wala siyang trabaho bukas. Tok na rin ako. Ano to be? Apple? Wala, mga apple. Wala, nabulok na yung apple. 108 pa alis yung bus. Akala ko ba? 5, 8. Hantok na ako. Maglakad din na natin. Tagal pa ata yun, no? Hindi pa naman, nakalis yun. Makakabutan pa tayo. Oh? Oo, masakto lang. Tagal pa din yung bus, guys. Baka maglakad na lang kami ni Marvin. Lamig. Ano, nakamedyas pa. Hantok na. 107 pa alis eh. Ay, nakabuhay. Sabay ba tayo kanina? Pagpasok? Oo. Oo. Ay, sabay nga pala kami kanina. Tamo. Wala na ako sa Pagod na ako. Wala na ako sa wisyo. Pagod na rin si Marvin. Pagod na kami. Bukas, wala siyang trabaho. Makapagpahinga si Marvin. Ako may work ako. Pero, ano pa naman ako? Anong oras ba ako bukas? 12:00 pa naman ang trabaho ko bukas, guys. Kaya makakatulog pa ako mahaba-haba. Talagang tulog talaga tayo ng mahaba, guys. Buti pa dito, mas maliwanag dun sa amin. Madilim dun sa lalakaran. Ha? Hindi naman. Ha? Parang subdivision sa atin, di ba? Oo. Kaya ito kasi ano to, parang Highway. Highway kasi ito kailangan maliwanag. Ay, ako. Yung sa amin kasi hindi Kung mamatsyang ko doon kasi bago eh. lamig. Mag-hi ka muna, be. Oh, nagmamadali na yan, guys. Tain-tain. Iniiwan na ako at tain-tain na siya. Naghintay kami ng bus pero hindi kami tinigilan ng bus kasi medyo madilim sa pwesto namin. Akala ata walang tao. Eh, di sana nasa bahay na tayo. Nakatain na si John Marvin.
Ngayon naman, talagang iniiwan na. Be, wait for me. Taing-tayin. Hello. Hi guys, time check 1:30 na ng madaling araw at kauwi lang namin ni Marvin. Grabe, pagod ako ngayong araw. Tapos yun nga, dahil nga sa biyahe, medyo na late na kami na uwi ni Marvin. Pero okay lang, sige. Konti na lang naman guys, makakapagpahinga-hinga na tayo. Kasi ilan na lang, konting-konti na lang buo na yung pang tuition ni Marvin. Sa sahod na uli next week. Kaso yung sahod ko, pang bayad ko lang din sa mga bills namin. Hindi pala bills. O nga, bills namin. Kasi yung sa akin kinukuha yung bayad sa upa 1,000, tapos yung grocery namin, tapos yung load ko sa Presto, saka load ko sa internet. Tapos yung sahod ni Marvin ang binabawas sa kanya ay yung kanyang load sa Presto at load niya sa sa Fido dun sa internet niya. Kaya okay yung setup namin kung paano kami ng pera. Nakikita talaga. Kasi kay Marvin, di ba nga, nagtrabaho siya ng 2 weeks. Malaking sinahod niya, kaya tuwan-tawa siya. Mahaba yung oras niya 42 hours ata siya sa 2 weeks na yun. Kaya sabi niya, pag check niya, last week, nakuha niya yung sahod niya. Sabi niya, laki na sinahod ko. Tapos, chinek niya kung magkano yung laman ng account niya. Ay, malaki na rin naman yung niya. Ilan na ba yun? Ilan na ba yung account niya? Basta malaki-laki na din kasi syempre hindi naman masyado nababawasan yung sahod niya. Yung load lang niya. Tsaka yung load sa Presto. Every month yung binabawas. Nakakailang oras na din naman siya mula noong Kailan ba nag-start? June kasi nagbayar ng tuition. Parang June ng June ng pagitna ata ng June. So, katapusan ng June, hanggang ngayon, yan yung sinahod ni Marvin. Medyo naipon-ipon na. Kaya, konti na lang na excite na ako. Kaya, hataw-hataw ako ngayon. Para para hindi kami gahulin. Kasi, ang bilis ng araw, guys. Na ngayon? Next week, na, mga 20 plus na ng September. Tapos mag-October na, grabe. Ay, kaya hataw-hataw muna tayo. Tapos si Marvin next month uli, meron siyang 1 week reading week. Di makapag full time na naman si Marvin. Happy na naman si Crystal. Kaya, ayun. Ay, naantok na ako guys. Tutulog na ako. Ang daming kasi nagtrabaho. Gising pa ako kaninang 5:30 ako nagising kasi 5:30 ako nag-alarm. Sabay nga kami ni Marvin, pares kaming alas 8. Tapos umalis kami dito sa bahay ng 6:30. Di nga ako kumain ng umagahan, pati si Marvin lang, ang binaong ko kanina ay yung adobo ko nga. Antok ako. Adobo. Alam nyo guys, ay nako, kanina sa bus, may sumakay ng wala na naman sa sarili. Sabi ni Marvin, huwag kang tumingin. Kasi nakatitig siya sa amin na nagaganon-ganon siya na. Naganon, tapos pulang-pula yung mata niya. Katakot. Tapos sabi ni Marvin, nagkukwentuhan kami, nakatingin kami sa bintana. Sabi niya, wag na daw akong magsalita kasi parang nakatingin sa amin. Di na ako nagsalita hanggang sa nakatulog ako, bumaba na pala. Sabi ko, buti bumaba na. Tapos, kukwento si Marvin kanina. 3 beses na daw siyang muntik-muntikang ng sakyan. Dahil, yung, di ba may pedestrian nga. May mga
mas titigas ang ulo na bigla-bigla na lang na didiretso pa rin kahit alam na nakawalk na. Sabi ko, lo, ano ba naman yan? May ganun talaga guys na experience. Nung naman sa Skyland, biglang nag-stop. Yun, alam mo yung isa, ano sila, ibang lahi, parang Indian ata sila. Yung mga Indian, lalaki puro tato. Yung pedestrian, edi biglang nag-stop na. Lumampas sila sa pedestrian, as in, nasa gitna siya ng pedestrian mismo. Edi ang nangyari na, hindi siya umurong pabalik. Hinayaan niya lang yung kotse niya, nandoon siya sa harang, nakaharang siya dun sa daanan ng mga ano. Napapatingin na lang sa kanya yung mga kasabay namin maglakad. Kasi hindi niya, hindi siya umurong eh. Tapos ngingisi-ngisi lang siya. Sabi ko, hala, hindi ba bawal yun, be? Sabi ko, dapat, kasi yung iba, yung ibang lahi, umuurong sila pabalik pag lumalampas sila sa sa pedestrian. Yun talaga hindi talaga siya umurong. Eh di kami ay parang dumaan ay dun sa patabi pa ang kalsada, gawa nga ng hinarangan niya. Tas one time naman, nung tatawid kami ni Marvin, di ba dito parang pag may tatawid, pag nakikita nilang parang nag-iintay na tatawid, nag-stop sila. Nag-stop talaga sila, pero may ibang lahi naman. Ito naman, iba naman, hindi naman Indian, parang Chinese naman ata itong na-experience namin ni Marvin. Dire-diretso siya, hindi niya kami pinadaan. Talagang wala siya pakialam. Tapos napaisip kami, pala talaga, ba? Hindi pala lahat, no? May iba talaga na, talaga sumusunod, may iba pa rin talaga na hindi. Kala namin kasi nung unang dating namin talagang na-experience namin na, ayun, ganda, mga sumusunod yung mga tao. Pero nung parang tumatagal na, syempre nakakapag-explore na kami ng ibang lugar, dahil nga sa mga trabaho, na-experience namin yung mga ganyan-ganyan. Dati kasi dito lang. Kaya yun. Pero I love Canada pa rin. Pero mas I love Philippines pa rin. Kasi nandun yung family ko. Nandun mga kaibigan ko. Iba pa rin yung saya sa Pilipinas. Ayun. Ayun lang naman nag-share natin ngayon. Ang nangyari sa aking araw at araw ni Marvin. Sobrang traffic daw kanina sa 401. Grabe yung traffic. Ewan ko kung na-late si Marvin. Parang hindi naman na-late si Marvin. Ay, hindi siya na-late. Umabot siya sa parang 10 minutes before yung niya, work niya. Nakadating siya sa trabaho. Napapapikit-pikit na ako, guys. Kaya magpapahinga na ako kasi ang haba-haba na ng oras na mulat yung mata ko. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, guys. Maraming salamat po. Siya kapalike din po ng Facebook page ko na Crystal Larita. Nag-utay-utay ako mag-upload sa Reels. Wala talaga akong kasi syempre ang dami ko nang ginagawa ba, trabaho, tapos nag-edit ako ng vlogs. Pag nag-edit din ako ng mga Reels, mag-voice record pa ako. Tapos edit ulit. Kaya sabi ko, grabe, ang tiyaga pala ng mga ibang content creator. Meron na silang YouTube, TikTok, meron pa silang Reels. Ako hindi ko na kaya. Siguro kasi yung iba nagpo-full time na sila doon, content creator na lang sila. Na ako hindi naman ako pwedeng mag full time na ganun. Hindi pwedeng iasa ko na lang dun sa hindi naman sigurado yun eh. Walang kasiguraduhan yung pagkita kasi. Kaya, tatrabaho pa rin tayo. Malay nyo, pag nagka-baby kami ni Marvin, full-time ko muna yung pansamantalahan habang may baby. Habang di pa ako nagtatrabaho. Sige na, guys. Lulog na ako. Good night. Bye-bye.